Tama ba na naninirahan kayo sa mga magaganda at maayos na bahay ngunit wasak na wasak naman ang aking templo? Hindi ba ninyo napapansin ang mga nangyayari sa inyo? May mga panahong hindi natin namamalayang unti-unti nang napupuno ang ating mga araw. Sunod-sunod ang mga kailangang tapusin, mga bayaring kailangang asikasuhin, at mga pangarap na gustong maabot. Walang mali sa mga ito. Ngunit sa gitna ng lahat ng ating pinagkakaabalahan, may isang tanong na bihira nating itanong sa ating sarili. Kamusta na ang lugar ng Diyos sa aking buhay? Nang ibalik ng Diyos ang Israel mula sa pagkabihag, binigyan niya sila ng pagkakataong muling itayo ang templo. Subalit habang abala silang pinapaganda ang sarili nilang mga tahanan, nanatiling wasak ang bahay ng Diyos. Hindi sila tumigil sa paniniwala sa Kanya. Ang problema ay unti-unti nilang inuna ang sarili nilang mga gawain kaysa sa ipinagkatiwala ng Diyos sa kanila. Kaya't sinabi ng Panginoon, "Napansin ba ninyo ang mga nangyayari sa inyo?" Madalas, hindi natin namamalayang nagbabago ang direksyon ng ating puso. Hindi ito nangyayari sa isang iglap. Unti-unti itong nabubuo habang mas maraming espasyo ang naibibigay natin sa ating mga plano at mas kaunti ang naiiwan para sa Diyos. Hindi ibig sabihin nito na mali ang magsikap o magplano. Ang tanong ay kung nananatili pa rin bang ang Diyos ang sentro ng lahat ng ating ginagawa. Ang paanyaya ng Diyos ay hindi upang tayo'y mabuhay sa pagkakasala, kundi upang mamuhay ng may tamang pananaw. Kaya bago tayo maging abala sa susunod na hakbang ng ating buhay, mabuting itanong muna, ang mga pinaghihirapan ko ba ay lalo akong inilalapit sa Diyos? O unti-unti siyang naiiwan sa gilid ng aking buhay? Sapagkat kapag ang Diyos ang nasa tamang lugar sa ating puso, ang iba pang bahagi ng ating buhay ay natututong pumuwesto ayon sa Kanyang kalooban. Panginoon, patawarin mo ako sa mga panahong naging abala ako sa maraming bagay, ngunit napabayaan kong bigyan ka ng tamang lugar sa aking buhay. Tulungan mo akong laging suriin ang aking puso at unahin ka sa bawat pasya at gawain. Naway ang aking buhay ay maging para sa iyong kaluwalhatian. Sa pangalan ni Jesus. Amen.